Okay, ang mukhang pinakamalaking balitang lumalabas ngayon ay ito raw isang PBA coach ay papalitan na. Hindi ito pinangalanan nito si Homer Sison dito sa kanyang post. Pero mukhang sa tingin ng karamihan parang ang tinutukoy na dito ay itong si Chito Victolero ng Magnolia Chicken Templados. Kung babasahin ninyo yung message nitong si Homer, mukhang ang sinasabi kasi parang long overdue na to. At kinakailangan daw itong mangyari para magkaroon na ng tinatawag na pagbabago dito sa nabanggit na koponan. Ngayon kasi mukhang ang mangyayari daw itong Magnolia Chicken Templados. Kasi dito sa nakikita natin, sila ang magpapalit ng coach. Dahil mukhang kinakailangan na talaga ng pagbabago dito. Mukhang hindi naman i-specify kung sino yung pwedeng pumalit. Pero kung titignan natin yung mga spekulasyon, maraming pangalan na lumalabas. Kabilang na itong sila Richard Del Rosario, L.A. Tenorio, Johnny Abarrientos, Jason Webb, Ryan Gregorio at iba pa. Pero siguro hindi na tayo magtataka, para sa Magnolia fans masaya lang sila na mapapalitan na itong si Chito Victolero. Dahil sa totoo lang naman 7 seasons nang hindi nagcha-champion ng Magnolia at mukhang kinakailangan na talaga ng pagbabago. Kaya hindi na ako magtataka kung sakasakali nga na ito si Victolero ay mapalitan na at magkaroon na ng panibagong coach itong Magnolia Chicken Templados. Ang aabangan na lang natin ay kung sino ang magiging kapalit nito. Dahil sigurado na magiging maganda yan para dito sa Magnolia eventually. Dahil syempre, sabi nga nila kahit magpalit ng player sa Magnolia kung yung coach ay ganun pa rin, mukhang wala talagang pagbabago na mangyayari. Kaya magiging sabihin na nating fresh start ito para sa Magnolia kung sakasakali nga na mapalitan nila ito si Chito Victolero at abangan na lang natin kung siya nga yung tinutukoy dito sa report na papalitan ng coach. Samantala naman yung pagpaplano ng San Miguel Beer na maka-Grand Slam, sa tingin ko mukhang magkakatotoo yan. Dahil merong mga reports na lumalabas na gusto raw kunin ng San Miguel Beer itong si Jamie Malonzo. Dahil nangangailangan daw ang San Miguel ngayon ng isang stretch 4 at mukhang itong si Malonzo yung nakikita nila na pwedeng maging susi dito sa kakulangan nila sa spot na yan. Sa ngayon kasi bali 3 big man na ginagamit ng San Miguel. Si Tautua, si Fajardo at si Brondial. So baka ang gawin nila ngayon kung meron silang Malonzo, pwede ng full-time center backup si Mo Tautua at magiging power forward na nila si Brondial at itong si Jamie Malonzo. So baka isa yan doon sa tinitignan posibilidad ng management. Alam natin na ito si Malonzo isa sa mga top players ng Ginebra. So if ever na i-trade yan dito sa San Miguel Beer, sa tingin ko ang mangyayari dito magiging isang 3-team trade yan kung saan makukuha ng Barangay Ginebra yung first round draft pick ng Terra Firma. Kung ito ngayon magkakatotoo, so pwedeng gamitin ng Ginebra yan para kumuha ng isang center. Gamit yung draft pick ng Terra Firma, ang San Miguel naman makukuha si Malonzo. At syempre, ito namang Terra Firma, meron niyang makukuhang player sigurado mula dito sa San Miguel at sa Barangay Ginebra. Hindi pa natin natitiyak kung sino yan. Baka siguro si Jeron Teng. Importante dito kung ikaw San Miguel at seryoso ka dito na maka-Grand Slam. Kailangan mo nga yung isang stretch 4 talaga na katulad nito si Jamie Malonzo. Dahil yan ang magbibigay talaga ng additional na strength o lakas dito sa lineup nito si Coach Leo Austria. Kaya hindi na ako magugulat kung ganyan nga ang mangyari. As it is, ang Barangay Ginebra naman, of course, kung makuha nila yung number 1 pick ng Terra Firma, abay, makakakuha na sila ng kapalit para dito kay Jamie Malonzo at hindi na magiging problema. Napag-usapan itong Barangay Ginebra, alam natin na marami silang binabalak ngayon pagdating dito sa pagbabago ng kanilang roster. At isa na nga dyan yung nakikita natin, itong sabihin na natin pagdagdag ng additional pang mga players. At meron din silang mga babawasan katulad nitong si Von Pesumal. Alam natin na itong si Von Pesumal ay isa dito sa mga players talaga ng Barangay Ginebra na matagal nang napapabalitan na bibitawan at mukhang mangyayari na nga yan. Dahil itong si Von Pesumal daw, parang sabi nga nila yung posisyon niya ay marami ng mga players ng Ginebra ang naglalaro dyan. So baka ito ay palitan na talaga. Hindi na ako magugulat kung ito i-trade nila dito sa Northport Batang Pier para dito kay Gio Halalon o kaya kay Evan Nelly. Pwede rin na gawin isama sa isang trade package itong si Von Pesumal para naman makakuha sila ng additional player na magagamit. Kaya nga sa tingin ko maraming pwedeng mangyari dito
sa guard ng Ginebra. Sa totoo lang, marami pang pwedeng actually na mabago dito sa lineup ng Ginebra. Dahil gusto naman siyempre ng SMC ay magkaroon ng mas magandang tsansa ito si Coach Tim Cone na manalo pa ng mas maraming kampyonato. Pero depende na rin yan siyempre kung ano ang magiging arrangement nila dito. Dahil siyempre ang San Miguel at Magnolia gusto rin mag-champion yan. Kumbaga kailangan balansihing mabuti ni Alfrancis Chua yung pangangailangan ng San Miguel, Ginebra at ng Magnolia para masiguro na yung tatlo niyang teams dito sa PBA ay lahat ay malakas. Lalo na siyempre alam natin matindi ang magiging laban nitong TNT Tropang Giga. Kaya nga asahan natin na itong Barangay Ginebra mas lalakas yan dito sa darating na season at pagbubutihin pa yung pagkuha at pag-release na rin ng mga players na hindi naman talaga kinakailangan ngayon itong si Alfrancis Chua. At ang huli nating balita, asahan na ang magiging rebuilding dito sa TNT Tropang Giga. Alam natin na malakas ang koponan ng TNT ngayon pero gustong siguraduhin ng management na sa mga darating pang araw ay hindi sila magkakaroon ng problema pagdating dito sa Philippine Cup. Alam natin na pagdating dito sa Governor's Cup at Commissioner's Cup, malakas ang TNT dahil nandyan si Ronde Hollis Jefferson. Pero ang gustong siguraduhin ni Coach Chot Reyes, unang-una pagdating na Philippine Cup, makakuha sila ng mga malalakas talagang players. Pangalawa, gusto niya siguraduhin na magiging mas matindi yung lineup nila para naman masiguro na hindi sila mauulit na yung maging runner-up dito sa San Miguel. Alam natin na syempre masakit sa TNT na na-deny yung Grand Slam bid nila. Pero hindi rin naman natin talaga masisisi dahil marami silang injuries na pinagdaanan at sadyang mas maganda nilalaro ng San Miguel. Kaya nga ngayon ang TNT next season, asahan natin na susubukan nilang kumuha ng mga additional pang players na magagamit talaga. Dahil sa ngayon mukhang gusto ng TNT siguraduhin na hindi na sila magkakaroon ng issue pagdating dito sa pagkuha ng mga talagang players na kanilang kinakailangan. Kaya nga magiging maganda to para dito sa Tropang Giga kung sakasakali. For example, makuha nila si Robert Bolick, si Christian David, o kaya naman isama na rin to si Chris Newsam. Pwede rin na kunin ng TNT to si Kai Balungay o kaya yung first round draft pick ng Blackwater Bossing. Maraming mga options ang TNT para masiguro na yung mga susunod na mga conferences magiging mas matindi yung kanilang performance na ipapakita. At yan talaga ang hinahanap ngayon mula dito sa TNT Tropang Giga ng mga fans nila. Dahil marami pa rin na naniniwala na next season magiging mas maganda tsansa ng TNT na makakuha sa wakas noong Grand Slam nila. Binabati muna natin ang ating mga regular na mga watchers at viewers. Itong sila RG Bueno at Dalina family, si Anthony Alon, Ireneo Salangsang, si Enju, si Dexter Domer, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Michael D. Pati na rin si Katsakino Dokusin, Dalmacio de Guzman at si Malyari Mascarinas.